napag-usapan natin ang patungkol sa characteristics nitong si Xion at kung bakit mataas ang evaluation nitong si Diablo sa kanya. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Good news nga pala guys, meron akong diamond gift code para sa inyo. Limited lang itong supply nitong diamond code na ito, kaya bilisan nyo ang paggamit. Ngayon, pag-usapan naman natin ang main topic dito, which is the 6th anniversary ng Tongits Go, wherein 600,000 Go Stars ang makukuha na prize pool. Kung loyal ka na TG player, alam mo na nagalante ang Tongits Go na magbigay ng mga rewards, lalo na kapag buwan ng November. Last year, nakapanalo ako ng Redmi phone sa Tongits Go 5th Anniversary Tournament. At dahil doon, nakapaglaro ko ng smoothly ng mga games na nilalaro ko. At nabalitaan ko na this year, mas maganda daw palang rewards na pwedeng makuha. Kaya panoorin nyo itong video na ito para malaman nyo kung paano nyo may i-unlock ang inyong Tongits Go 6th Anniversary reward. Kaya pag-usapan na natin ang qualification for the grand prize ng 6th Anniversary. Starting ng November 1, ay magkakaroon ng 3 qualifications daily. Ang top 50 players ay makakuha ng gold rewards, 2 million gold sa may first place. Then ang top 200 players ay makaka-receive rin ng ticket na worth 50 gold stars sa grand prize tournament. Kung gusto nyo sumali sa may grand prize tournament na ito for free, sumali muna kayo sa mga qualification matches. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Mag-download na gamit ang link natin sa may description. We will talk more about the grand prize tournament at the end of this video. So na-amaze nga itong si Ultima sa may personality nitong si Xion dito at balak niyang isupport itong si Xion gamit ang pinakang best niya. Therefore, kapag kailangan na daw ni Xion ng tulong niya sa may laban, mag-i-interject daw siya with the perfect timing. Then nag-report kay Xion itong si Adalman. Sabi niya ang operation daw nila ay going according to their plan. Kaya mag-prepare na rin daw itong sila Xion Dono. Balak pala nitong si Adalman ngayon na mag-cast ng isang napakalaking magic kasi sa nakikita daw nila currently ay tablang status nitong kanilang gera. So para magkaroon daw sila ng advantage mag-i-interfere daw itong si Adalman dito. Kaya ang ginawa nitong si Adalman sumakay siya sa may likod nitong si Wenti. After ni Wenti na i-reveal ang kanyang tunay na form, which is a Gehenna Dragon. Then lumipad itong si Wenti sa may ere. Ang lakas ng lumalabas sa kanyang aura. Normally daw patay ang mga human beings kapag napadigit sila sa may aura na ito. Ngayon perfectly comfortable na itong si Adalman sa may likod nitong Gehenna Dragon at tumingin siya sa may battlefield mula sa may langit. Sabi ni Adalman maganda daw ang performance na ipinapakita ng kanyang mga undead soldiers. Ang mga low rank na undead soldiers nitong si Adalman wala naman talagang damage, pero nagkaroon sila ng lakas dahil sa kanilang mga firing missiles. Kaya okay lang daw na ma-wipe out itong mga ito. At least ay nagawa daw nila ang kanilang mga roles. Then sabi ni Adalman maglo-launch na daw siya ng isang inhumane na attack. Pero nagtanong muna siya dito kung dapat daw ba siya magbigay ng warning. Pero naisip din nitong si Adalman dito na hindi na yun kailangan kasi hindi naman talaga dapat sila ini-invade nitong mga ito in the first place. Pero since nang i-invade nga itong mga ito, deserve nila kung ano yung paparating sa kanila. Tapos sinuportahan din itong si Adalman nitong si Gadra na nasa may tabi nga niya. Sabi kasi ni Gadra hindi naman daw ito 1v1 na duel. So hindi daw nila kailangan na magbigay ng announcement kung meron man silang gagawin. Tsaka kapag nagbigay nga sila ng announcement mawawala na yung advantage nila, which is the element of surprise. Kaya kailangan daw nilang i-seize ang victory ngayon kahit na napaka-cowardly nito kasi baka sila pa daw ang matalo. Sumang-ayon naman itong si Adalman dito. Talagang mag-best friend itong dalawang to. Mag-a-unleash sila parehas ng isang flashy and extremely powerful na magic para i-knock out itong mga nasa baba na giants. Ngayon nagsimula na sila mag-chant ng kanilang mga spells. Hindi na talaga nila kailangan na mag-chant kung ang spell na gagamitin nila isang regular na spell lamang. Pero malakas kasi sobra itong spell na ito. Kaya kailangan talaga banggitin yung chanting. Importante daw itong prayer dito, lalo na daw para kay Adalman. Kasi nga parang hihiramin ata nitong si Adalman ang skill or power na gawa ng kanyang tinuturing na god. At
magpapasalamat siya through this prayer dahil ngayon ay nagkaroon siya ng gift na Necronomicon. Napili nitong si Adalman itong forbidden summon technique na ito na hindi niya pwedeng gamitin sa loob ng labyrinth sa kanilang mga naging pagtatraining kasi ang area of influence daw nitong magic na ito ay masyadong malawak at mahirap daw maipredict kung hanggang saan ang magsasuffer ng damage. Kaya napili ito ngayon nitong si Adalman kasi hindi niya na daw kailangan na problemahin kung sino-sino ba ang maapektuhan dahil ngayon ay nasa gitna naman sila ng isang battlefield. Isa itong secret magic na hindi alam ng general public and even if alam daw ito ng isang human being ay imposible daw para sa isang human na maikast itong magic na ito. Ayon daw sa ancient literature ay marami na daw mga magagaling na magician ang nagtry na maikast ito at lahat daw ng mga attempt ng mga yon ay nag-fail daw. Ang isa daw sa mga dahilan kung bakit ay dahil mahirap daw kasi makontrol itong magic na ito at also ay meron kasi ditong proseso kung saan ay kailangan mong i-integrate sa magic na ito ang sariling magic mo. Sa sobrang delikado daw nitong spell na ito ay maging itong si Adalman ay medyo kabado kasi ito rin daw ang first time na gagamit siya ng ganitong klase ng magic pero pinili nga ito ni Adalman kasi ito ang pinaka-flashy niyang alam na magic at kung mag-fail naman daw siya sa pagkakas nito ngayon eh okay lang naman daw yon. Tatawanan daw siya ni Gadra kapag nag-fail nga siya pero kapag nag-fail nga daw siya eh di magkakas na lang daw siya ng isa pang magic na alam niya. Kaya with that in mind eh inidetermine na nitong si Adalman ang area of influence nitong magic na ikakas niya. Although mataas ang magical consumption nito ay hindi naman daw yung problema kay Adalman dahil ang existence value na nitong si Adalman ngayon ay ka-level na ng isang awakened na Demon Lord. Kaya natapos nitong si Adalman ang mga preparations for this magic without any complications. Nung nakita nitong si Gadra ito ay napasabi na lang siya. Sabi ni Gadra ay naiintindihan niya na daw kung bakit kinailangan pa na mag-chant nitong si Adalman. Nakaramdam itong si Adalman ng pleasant sense of fulfillment sa kanyang pag-fully grasp sa kanyang power. Then sabi ni Adalman ay ngayon daw tingnan daw nitong si Gadra dahil ito daw ang greatest of the ancient magic. Then inikas na nitong si Adalman ang kanyang Tempest Meteor. Pag successfully mo na palang naikast itong magic na ito ay na-engrave na sa utak mo ang mantra. Kaya the next time na ikakast mo uli ito ay kaya mo na itong ikast in an instant. Ngayong inikas na ito nitong si Adalman ay nagkaroon ng isang gigantic na magic circle sa may langit. Lumiwanag itong magic circle na ito at nagbagsak ito ng napakaliwanag na ilaw sa may earth. Napakaganda daw nitong sight na ito yet ay napaka-destructive dahil ang magandang ilaw na nakita nila ay nag-cause ng death ng mga giants. Ipinangalan pala ni Adalman itong atake na ito sa kanyang sariling country na tinitirahan ng mga mahal niya sa buhay. Tsaka nagpo-possess daw kasi ito ng napakalakas na destructive power kaya deserving itong malagyan ng Tempest sa kanyang pangalan. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm. So tuwing kailan ba itong Grand Prize Tournament na ito? Ito ay gaganapin sa November 5th, November 10th, November 15th, then ang Ultimate Tournament naman ay gaganapin sa may November 18th. Ito ang pinakamalaking reward sa lahat ng Grand Prizes Tournaments. Ang top 500 players ay maghahati-hati sa malaking Ghost Star prize pool. Pwede ka dito mag-participate gamit ang nakuha mong ticket or gamit ang 50 Ghost Stars. Pag-usapan naman natin ang mga rewards sa may tournament na ito. Ang first place ay makakuha ng 200,000 Ghost Stars. Grabe guys, kapag kayo nanalo dito, pwede na kayo mamili ng iba't ibang mga smart devices na katulad ng MacBook Pro, iPhone 16, iPad Air o iba pang mga gamit. Ang second place naman ay makakuha ng 50,000 Ghost Stars at ang third place naman ay 10,000 Ghost Stars. By the way, 8 players nga pala ang panalo sa may third place.